Ako si Rene, isang manunulat na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Sa pagbisita ko sa Siquijor, nagdesisyon akong tumuloy sa isang lumang bahay na inuupahan ng isang pamilya. "Sigurado ka bang dito ka magpapalipas ng gabi?" tanong ng may-ari. "May mga bisita tayo minsan, lalo na sa bintana." Akala ko nagbibiro lang siya, kaya natawa ako. Pero nang pumasok ako sa silid ko, nag-iba ang pakiramdam ko. Mabigat at tahimik, parang may nakatingin. Habang nagsusulat ako sa lamesa malapit sa bintana, naramdaman kong parang may nakadungaw sa akin mula sa labas. Nang lingunan ko ito, wala namang tao. Pero bukas ang bintana, kahit sigurado akong isinara ko ito kanina. Hindi ko na lang pinansin, baka hangin lang. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising ako sa pagkaluskos ng mga dahon sa labas. Tinignan ko ang bintana at doon ko siya nakita. Isang babae, maputla, mahaba ang buhok at nakadungaw sa akin mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ko. Ang silid ko ay nasa ikalawang palapag. Imposibleng may nakatayong tao roon. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang nakakatakot na ngiti. Mabilis kong isinara ang kurtina at nagdasal ng buong lakas. Ilang minuto akong nakapikit, nanginginig, bago ako naglakas ng loob na sumilip muli. Wala na siya. Kinabukasan, ikwento ko ito sa may-ari ng bahay. Hindi na siya nagulat. Lahat ng umuupa rito, nakikita siya. Huwag mo na lang siyang pansinin. Pag tumagal ka rito, masasanay ka rin. Hindi ko na hinintay pang masanay. Agad akong umalis ng bahay na yon. Pero mula noon, kahit saan ako magpunta, tuwing matutulog ako sa isang silid na may bintana, pakiramdam ko, may nakadungaw pa rin. Ako si Harry, isang manlalakbay na mahilig sa mga kakaibang destinasyon. Matagal ko nang naririnig ang mga kababalaghan sa Siquijor, kaya nagdesisyon akong mag-isa itong bisitahin. Sa unang gabi ko sa isla, nakasama ko ang ilang lokal sa isang maliit na inuman. Habang nagkukwentuhan, may biglang nagbiro. "Kung gusto mo ng tunay na kilabot, maglakad ka sa sementeryo ng bayan, bandang 3:00 ng madaling araw." Nagtawanan ng iba, pero may isang matandang lalaki na seryosong tumingin sa akin. "Huwag kang makulit, iho. May isang bangkay doon na hindi pa rin matahimik. Minsan, tumatakbo siya." Nang tanungin ko kung anong ibig niyang sabihin, tumanggi na siyang magsalita. Dahil mahilig ako sa adventure, nagdesisyon akong patunayan na katang-isip lang ito. Kinabukasan, bago mag 3:00 ng madaling araw, nagpunta ako sa sementeryo na tinutukoy nila. Madilim, walang ibang tao. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ihip ng malamig na hangin. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga lumang nicho, may narinig akong mahihinang yabag. Siguro hayop lang to, bulong ko sa sarili. Pero nang tumigil ako, tumigil din ang yabag. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Biglang may malakas na kalabog sa isang lumang ataol malapit sa akin. Para bang may pilit gustong lumabas mula sa loob nito. Napaatras ako hanggang sa biglang bumukas ang takip ng ataol. At mula roon, isang lalaki na nabubulok ang balat ang biglang tumayo at tumakbo.
diretso papunta sa akin. Napasigaw ako at mabilis tumakbo palabas ng sementeryo. Hindi ko na inisip kung tama ba ang dinadaanan ko. Basta ang alam ko lang, may humahabol sa akin. Pagkarating ko sa bayan, uminto ako at nang nilingon ko ang daan, wala nang nakasunod sa akin. Tahimik ang lahat. Kinabukasan, ikunento ko ito sa matandang lalaki na nakainuman ko. Sabi niya, Ang bangkay na yan, pinatay ng walang kalaban-laban. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya. Hinahanap niya ang taong pumatay sa kanya. ako si Marlon, isang photographer na mahilig sa adventure. Matagal ko nang gustong bisitahin ang Siquijor, hindi lang dahil sa ganda ng isla, kundi para patunayan na katang-isip lang ang mga kwentong tungkol sa aswang, mambabarang at mangkukulam. Pagdating ko, inupahan ko ang isang maliit na bahay sa isang liblib na baryo. Ang nag-asikaso sa akin ay si Aling Sabel, isang matandang ilang may alam sa mga lihim ng lugar. Bago siya umalis, tinitignan niya ako ng seryoso. Huwag kang gagala sa gabi, Marlon. Hindi mo alam kung ano ang naglalakad sa dilim. Natawa lang ako. Baka gusto lang niyang takutin ng mga dayo. Pero isang gabi, hindi ako nakatiis. Gusto kong tuklasin ang kagubatan sa likod ng bahay. Bit-bit pang flashlight at camera. Naglakad ako papasok sa masukal na daan. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Nang makarating ako sa isang clearing na lugar, nagsimula akong kumuha ng litrato. Ngunit habang kinukuhaan ko ang paligid, may napansin akong anino sa gilid ng lente. Isang figurang matangkad at balingkinitan. Sino yun? Tanong ko sa sarili ko. Dahan-dahan ako lumingon at doon ko siya nakita. Isang babaeng matangkad na payat at nakaputing bestida na marumi at punit-punit. Mahaba ang kanyang buhok, natatakpan ng muka. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ko. Pero hindi siya sumagot. Biglang lumakas ang hangin at bumagsak ang mga tuyong dahon sa paligid. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpanginig sa akin. Ang kanyang mga paa nakaangat sa lupa. Napaatras ako, nanginginig ang mga kamay ko. Tumawa siya, isang malamig at nakakapangilabot na halakhak. Dahan-dahan siyang lumapit at nang lumitaw ang mukha niya sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang kanyang mga mata, pula, kumikislap, at ramdam mo sa kanya ang gutom. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pabalik sa bahay. Nanginginig akong isinara ang pinto at isinara ang lahat ng bintana. Narinig ko ang mahihinang gasgas sa dingding. Parang may matulis na kuko na kumakamot sa kahoy. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw. Wala na ang babae. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Ngunit, nang tignan ko ang camera ko, nanlumo ako sa nakita ko. Sa bawat litratong kuha ko sa gubat, nandun siya, nakangiti, nakatitig sa akin at papalapit ng papalapit sa bawat shot. Ako si Randy, isang
isang documentary filmmaker na mahilig sa mga misteryong kwento. Matagal ko nang gustong puntahan ng Siquijor para mag-imbestiga tungkol sa mga mangkukulam at mambabarang. Ay isang matandang albularyo na pumayag makapanayam ko, si Tatay Mando. Nung dumating ako sa bahay niya, may kakaiba agad akong naramdaman. Mabigat ang hangin, parang may kung anong nakamasid. May hinahanap ka raw, iho. Sabi niya habang sinisindihan ng kanyang insenso. Gusto kong malaman ng totoo tungkol sa isang babaeng mangkukulam na nawala daw noon dito. Sagot ko, huminga siya ng malalim at tinignan ako. Kung si Lucia ang hinahanap mo, baka siya naman ang maghanap sa'yo. Ayon kay Tatay Mando, si Lucia ay isang malakas na mangkukulam noon sa Siquijor. Ngunit isang araw, bigla siyang nawala. Walang nakakaalam kung siya'y namatay, umalis, o sadyang naglaho. Ang sabi ng matatanda, hindi siya nawala. Naghihintay lang siya ng susunod na tatawag sa kanya. Natapos ang interview, nagdesisyon ako maglakad-lakad sa gubat malapit sa bahay ni Mang Mando. Gusto kong kumuha ng footage habang naglalakad. Napansin kong parang may sumusunod sa akin. Mga yapak sa tuyong dahon, malalim na paghinga sa likod ko. Pero tuwing lilingon ako, wala namang tao. Hanggang sa may narinig akong mahina ngunit malamig na tinig. Hinahanap mo ako? Nanigas ako. Ang tinig ay galing sa isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng daan. Maputla siya, manipis ang katawan, at may mga kulubot na balat na parang nasunog sa araw. Siya ba si Lucia? Umalis ka na habang kaya mo pa. Bulong niya. Tila may udyok sa akin na umatras. Nang kumarap ako, nawala siya. Para lang usok na naglaho sa hangin. Agad akong bumalik kay Tatay Mando at sinabi ang nakita ko. Hindi siya nagulat. Nakaharap ka ng isang bagay na matagal nang hindi dapat hinahanap. Sinabihan niya akong umalis bago mahuli ang lahat. Kinabukasan, sumakay ako sa isang bangkang paalis ng Siquijor. Hanggang palayo ako, napansin kong may nakaupo sa dulo ng bangka. Isang matandang babae. Walang ibang nakakakita sa kanya maliban sa akin. Ako si Neri, isang delivery rider na madalas magbiyahe sa Visayas. Isang gabi, habang nagmamaneho ako sa isang masukal na daan sa Siquijor, nadaanan ko ang isang babaeng buntis na naglalakad mag-isa. Madilim at halos walang ibang sasakyan sa kalsada. Pinahinto ko ang truck ko at ibinaba ang bintana. Miss, gabi na. Baka delikado. Gusto mo bang sumabay? Tanong ko. Daan-daan siyang lumingon. Parang pagod na pagod. Tumango siya at sumakay sa passenger seat habang bumabiyahe. Tahimik lang siya. Napansin kong wala siyang anino. Kahit tinatamaan siya ng ilaw mula sa dashboard. Kinabahan ako. Saan kita ihatid? Pero hindi siya sumagot. Bigla siyang umiti. Malapit na tayo, sabi niya sa malamig na boses. Nang lingunin ko siya ng mas maigi, doon ko napansin ang isang nakakakilabot na bagay. Nakalilis ang kanyang bestida.
At kita ko ang kanyang tiyan, walang laman. Para bang may bumutas dito at tinanggal ang sanggol sa loob. Nanginig ang buong katawan ko. Tinapakan ko ng todo ang gas. Hindi na lumingon. Nagsapit ko sa isang bahagi ng kalsada. Biglang gumaan ang pakiramdam ng sasakyan. Nang lumingon ako sa passenger seat, wala na siya. Para bang tila hindi man lang siya sumakay. Pero nang tignan ko ang side mirror, may nakita kong anino ng isang babae sa likod ng truck, nakatitig sa akin. Kinabukasan, ikwento ko ito sa isang matandang residente. Sabi niya, Matagal nang nagpapakita yung buntis na yan. Sinasabing namatay siya, ilang taon na ang nakalipas. Hinahanap pa rin niya ang nawala niyang anak. mula noon, tuwing may biyahe ako sa Siquijor, nag-request na ako sa mga amo ko na palagi ako bigyan ng pahinante. Para naman hindi kung sino-sino ang sumasabay sa akin. Ako si Howie, isang medical representative na madalas bumiyahe sa iba't ibang probinsya. Isang gabi, na-assign akong maghatid ng gamot sa isang maliit na klinika sa Siquijor. Dahil malayo ang bayan, nagdesisyon ako magpalipas ng gabi sa isang lumang guest house sa tabi ng kagubatan. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, ramdam ko na agad ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin sa akin. Pero dahil pagod ako, agad akong humiga. 12:00 ng gabi nang magising ako sa isang malalim at nakakatindig balahibong alulong mula sa labas. Parang hindi normal na aso. Mataas, mahaba at parang may halong iyak ng isang tao. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Nang silipin ko ang labas, nakita kong may isang anino sa ilalim ng buwan. Isang payat. Matangkad na nilalang na may mahabang kamay at pulang mata. Nakayuko ito, pero alam kong alam niyang nandito ako. Bigla itong tumingala at muling umalulong. Mas malakas, mas nakakakilabot. Ang buong katawan ko ay nang lamig. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko nang mag-isa. Hindi ko na iniisip kung bakit bumukas yun. Dali-dali akong lumabas at sumakay sa motor ko. Habang pinapaandar ko ito, naramdaman kong may tumalon mula sa bubong ng guest house. Mabigat, mabilis at palapit sa akin. Di na ako lumingon. Marurot ako pabalik sa bayan. Habang rinig ko pa rin ang mahabang alulong na sumasabay sa akin sa dilim. Kinabukasan, kwento ko ito sa isang matandang lalaki sa bayan. Sabi niya, Sabi ng matatanda, may isang nilalang sa gubat na naghahanap ng kapalit bago siya tuluyang mawala. At mukhang ikaw ang napili niya kagabi. ako si Arman, isang delivery driver na madalas bumabiyahe sa mahabang kalsada ng Leyte. Gabi-gabi, halos kabisado ko na ang bawat kurbada, bawat poste ng ilaw, at bawat masukal na parte ng highway. Pero nitong isang gabi, may nangyari na hindi ko makakalimutan. 12:00 na ng hating gabi, malakas ang ulan at halos wala ng ibang sasakyan sa kalsada. Ang biyahe ko ay galing Tacloban, papuntang Ormoc. Madilim ang paligid at ang tanging ilaw lang ay mula sa headlight ng truck ko. Sa mga oras na ganito, sanay na akong makakita ng kung ano-anong hayop na tumatawid sa kalsada.
Pero hindi yun ang nakita ko. Habang umaandar ako, napansin kong may babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakayuko siya, basa ng ulan, nakaputi na tila manipis na damit na halos dumikit na sa balat. Dahan-dahan kong binagalan ng takbo. Sa isip ko, baka kailangan niya ng tulong. Huminto ako sa tabi niya at binuksan ko ang bintana. Miss, ayos ka lang? Saan ka pupunta? Daan-daan siyang tumingala at doon ko nakita. Maputla ang mukha niya na parang wala siyang dugo. At parang walang buhay ang mga mata. Ngumiti siya pero hindi normal ng ngiti. Parang pilit na humahati ang labi niya kahit na hindi na gumagalaw ang buong muka. Sir, ihatid mo ako sa kabila ng tulay. Mahina niyang sabi. Medyo napalunok ako. Sa isip ko, baka nasiraan siya ng ulo o baka na aksidente lang na naiwan sa ulan. Dahil gabi na at walang ibang tao, pinagbuksan ko siya ng pinto. Umupo siya sa likod ng truck. Habang bumabiyahe kami, ramdam kong bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Tahimik lang siya. Hindi ko marinig kung humihinga ba siya o hindi. Kaya tinanong ko siya, "Ano palang pangalan mo, miss?" "Hindi mo kailangang malaman," mahina niyang sabi. Medyo kinilabutan ako, pero nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho. Ilang minuto pa, napansin kong may malamig na patak ng tubig sa liig ko. Inisip ko, baka tumulo lang mula sa bubong ng truck. Pero nang hawakan ko, parang malagkit. Pinahid ko sa kamay ko at nang tignan ko, kulay pula, parang dugo. Kinabahan ako. Bigla kong nilingon ang likod gamit ang rearview mirror. Wala na siya sa upuan. Napamura ako at huminto sa gilid ng kalsada. Nanginginig ako. Tumingin ako sa paligid pero wala talagang tao. Pagtingin ko sa salamin, doon ko siya nakita. Nakatayo sa likod ko. Sa likod mismo ng truck. Nakangiti pa rin pero ngayon, dugo na ang umaagos sa buong katawan niya. Bago ako makagalaw, bigla siyang sumugod sa bintana at narinig ko ang isang boses. "Isa ka na ngayon sa amin." Nagdilim ang paningin ko. Nagising ako sa loob ng truck. Umaga na, wala na ang babae. Pero sa kabilang upuan, may naiwan. Isang basang lumang damit na kulay puti at may marka ng dugo. Nang makauwi ako, kwento ko ito sa isang matandang karpintero na nakilala ko sa Ormoc. Ang sabi niya, "Huwag ka masyadong magbabiyahe ng ating gabi, lalo na sa kalsada na malapit sa tulay. Noon, maraming babae ang namatay dyan noong bagyong Yolanda at minsan, humihingi sila ng kasama." Kinilabutan ako sa kwento ng matanda pero pinabayaan ko na lang at umuwi na ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Alwin, isang magsasaka mula sa isang liblib na baryo sa Leyte. Tahimik lang ang buhay namin noon, pero lahat nagbabago kapag dumarating ang gabing walang buwan. Yun ang tawag ng matatanda sa gabi kung saan wala na ni isang sinag ng buwan ang makikita sa langit. Sabi nila, yun daw ang gabi ng mga nilalang na gutom sa laman at dugo. Noon, puro sabi-sabi lang para sa akin. Hanggang sa isang gabi, napatunayan ko na totoo ang lahat. Bago magtakip silim, dumating si Lola Sean, ang pinakamatanda sa baryo. Seryoso ang mukha niya habang kinakausap ang mga kalalakihan. "Maghanda kayo. Gabing walang buwan ngayon. Mag-ipon ng bawang, asupre, at huwag kayong lalabas kapag sumapit ang hating gabi." Natawa lang ako noon. "Lola,
1978 na. Wala nang aswang ngayon. Sabi ko. Umiling lang siya. Yun ang iniisip ng karamihan. Hanggang sa sila na ang sunod na mawawala. Hindi ko na pinansin. Pagkatapos kumain, pumunta ako sa bukid para tingnan ang kalabaw ko. Madilim na noon, pero may dala akong lampara. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik na parang walang ibon, walang kuliglig. Doon ako kinilabutan. Kahit ang hangin, parang tumigil. Habang nag-aayos ako ng kulungan ng kalabaw, narinig ko ang tunog na hindi ko makakalimutan. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Parang huni ng ibon, pero sobrang malapit. Paglingon ko, wala naman akong makita. Ang alam ko sa kwento, kapag malakas ang tik-tik, ibig sabihin malayo pa siya. Kapag mahina, ibig sabihin malapit na siya. Pero bakit parang wala akong marinig, kundi yung huni lang na parang nasa loob ng tenga ko mismo. Biglang bumigat ang hangin. Ramdam ko na may tumitingin sa akin mula sa dilim. Pag-angat ko ng lampara, doon ko siya nakita. Isang babae na nakayuko sa dulo ng kulungan. Nakalugay ang buhok at nakalawit ang dila na sobrang haba, halos umabot sa lupa. Tumakbo ko papasok ng bahay. Pero bago pa ako makapasok, lumipad siya pa itaas. Parang ibon, pero mas malaki pa sa tao. May pakpak na parang paniki. Narinig ko ang sigaw ng asawa ko mula sa loob, kaya tumakbo ako. Isinara ko ang pinto at ipinako ang kahoy na krus na binigay ni Lola Sean sa amin kanina. Doon nagsimula ang impyerno. Nagpapalipad-lipad siya sa bubong. Kumakalampag, kumakaskas ang kuko sa dingding. Maya-maya, may narinig akong boses mula sa labas. Boses ng nanay ko. Alwin anak, buksan mo ang pinto. Pero patay na ang nanay ko. 10 taon na. Buong gabi kaming nakabarikada sa loob. Hawak ang bawang at asupre. Ramdam namin ang presensya niya hanggang unti-unti sumikat ang araw. Nang mag-umaga na, wala na siya. Pero paglabas namin, patay ang isa naming kalabaw. Gutay-gutay ang tiyan. At wala nang lamang loob. Simula nun, naniwala na ako. At bawat gabing walang buwan, sinusunod ko ang lahat ng babala ng matatanda. Kasi minsan, kahit gaano pa tayo kamodernong tao, hindi pa rin tayo ligtas sa mga halimaw na matagal ng gutom. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Rafael, isang construction worker noong dekada 60. Bata pa ako noon, 22 pa lang. Nang makuha ko bilang laborer para sa pinakamalaking proyekto sa Visayas, ang San Juanico Bridge. Proud na proud kami. Kasi sabi nila, magiging pinakamahabang tulay ito sa buong Pilipinas. Pero may mga bagay na hindi ikinukwento ng gobyerno. Mga bagay na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko. Unang linggo pa lang, napansin na namin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Malawak ang tubig sa ilalim. At kapag humahampas ang alon, parang may mga boses na sumasabay. Akala ko, guni-guni lang. Pero isang gabi, habang nagpapahinga kami, narinig ko ang 2 porma na nag-uusap. Kulang pa tayo sa dugo para maging matibay ang pundasyon. Baka bumagsak to pag walang handog. Hindi ko agad naintindihan noon. Pero kinabukasan, nag-iba ang pakiramdam ko nang makita kong wala na yung 3 batang nakikitambay sa tabi ng ilog na binibigyan namin ng tirang pagkain. Wala na silang nagawa, wala man lang nagsalita, tahimik lahat ng tao. Habang tumatagal, nagsimula ako makaramdam ng matinding takot.
Sa bawat gabi na bababa kami sa ilog para mag-ayos ng bakal, may naaamoy kaming amoy ng dugo at formalin. Pero wala kaming makitang bangkay. Hanggang sa isang gabi, nang sinubukan kong sumilip sa isa sa mga haligi ng pundasyon, nakita ko ito, mga paa ng bata na nakalubog sa simento, nakaarko, parang sinubukang kumawala bago tuluyang matabunan. Halos masuka ako sa nakita ko, pero hindi ako makapalag kasi alam ko kapag nagsalita ako, baka ako ang isunod. Lumipas ang maraming taon, naitayo ang tulay. Umuwi ako ng probinsya at itinago ang sikreto. Pero nitong huli, bumalik ako sa Leyte para dalawin ang tulay. Ngayong matanda na ako, inisip ko baka wala ng takot. Pero mali ako. Pagbalik ko sa gitna ng San Juanico, alas 11 ng gabi, ramdam ko ang bigat ng hangin. Walang dumadaang sasakyan. Wala na isang ilaw na gumagalaw. At doon ko sila narinig. May hinang boses ng mga bata. "Kuya, ibaba mo kami rito. Masakit pa rin. Malamig." Nang lingunin ko, wala namang tao. Pero pagtingin ko sa tubig sa ibaba, may mga mukha ng bata na lumilitaw. Mapuputla, mga walang mata, puro semento ang bibig. Naglakad ako ng mabilis hanggang sa makita ko na may isang bata na nakahawak sa paa ko. Hindi siya solid, parang tubig lang, pero ramdam ko yung paghawak niya na parang kasing lamig ng yelo. Ang huling narinig ko bago ako makatakbo palabas ng tulay, "Isa ka sa nakakita. Ngayon, kasama ka na namin." Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta dire-diretso lang ako at dumiretso na ako sa bahay. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Ako si Ellie. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa tabing dagat sa Leyte. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig ang babala ng mga matatanda. Huwag kang maliligo sa dagat kapag gabi. May mga nilalang na naninirahan sa ilalim. Hindi mo sila makikita pero sila, nakikita ka nila. Siyempre hindi ako naniwala. Hanggang sa isang gabing, hindi ko makakalimutan. Summer noon, kasagsagan ng pista sa baryo. Maraming tao sa dalampasigan. May kantahan, inuman at sayawan. Bandang alas 10 ng gabi, napagod na ako sa kasiyahan. Kaya naglakad ako papunta malapit sa dalampasigan para magpahangin. Tahimik na ang paligid doon at tanging liwanag ng buwan ang nagbibigay ng kislap sa tubig. Habang nakatayo ako, napansin kong parang ang dagat ay kumikislap. Parang may ilaw na sumasayaw sa ilalim ng tubig. Natuwa ako at lumapit pa. Sabi ko sa sarili ko, baka dahil sa mga alon o plankton lang. Bigla akong may boses na narinig mula sa tubig. "Halika, Ellie." Napahinto ako. Hindi ko alam kung sino ang tumawag, pero parang kilala niya ako. Sinilip ko ang tubig at doon ko siya nakita. Isang babaeng nakalubog. Kita ang kalahati ng katawan. Mahaba ang buhok, maputi ang balat at kumikislap ang mata sa ilalim ng buwan. Nakangiti siya. Maganda. Sobrang ganda niya. "Halika. Malamig ang tubig." Malumanay niyang sabi. Parang may humihila sa isip ko. Hindi ko na malayang hinuhubad ko na ang tsinelas ko at lumusong ako sa tubig. Sa bawat akbang, parang nawawala ang bigat ng katawan ko. Hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang dibdib. Nang malapit na ako sa kanya, napansin ko na hindi gumagalaw ang tubig sa paligid niya. Parang hindi siya talaga lumulutang.
At nang mas lumiwanag pa ang buwan at tinamaan ng liwanag ang mukha niya, halos mapasigaw ako. Hindi siya tao. Mapuputi nga ang balat niya, pero parang walang laman ang katawan. Manipis na parang balat ng isda, at ang ngiti niya hanggang tenga. At sa loob ng bibig, puro matutulis ng ngipin na parang sapating. Sinubukan kong umatras, pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Malamig, madulas, parang may kaliskis. Sinisid niya ako pa ibaba. Habang hinihila niya ako, parang may mga anino akong nakikita sa ilalim. Mga hugis ng tao pero wala ng muka, puro balat na lang at lahat sila nakangiti. Narinig ko na lang sa isip ko, sumama ka na, masaya rito. Nagpumiglas ako ng todo. Sinuntok ko siya sa muka, para siyang bula na naglaho. Umahon ako at lumayo sa tubig. Halos madapa sa buhangin. Nang lingunin ko, wala na ang babae. Pero ang dagat, kumikislap pa rin. Kinabukasan, nalaman ko na may nawala na namang batang lalaki mula sa kabilang baryo. Ang huling nakita raw sa kanya, papunta siya ng dalampasigan. Hanggang ngayon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing nakikita nila ang kumikislap na ilaw sa ilalim ng tubig at boses na bumubulong na naghahanap ng kapalit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Rowel. At ang ikukwento ko sa inyo, nangyari noong ako'y 10 taong gulang. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Leyte, malapit sa baybayin, kung saan madalas kaming makaranas ng malalakas na bagyo. Sa aming baryo, may isang lugar na pinagbabawalan kaming puntahan. Isang lumang balon sa gitna ng gubat. Sabi ng matatanda, noon daw panahon ng giyera, maraming pinatay ng mga sundalong Hapon at itinapon ang bangkay sa balon na yon. Kaya raw tinatawag yun na balon ng mga sigaw. Bata pa ako nun. Siyempre hindi ako naniniwala. Hanggang isang gabi, pinatunayan ng balon na totoo ang lahat ng kwento. Isang gabi ng Agosto, bumabagyo, walang kuryente, puro dilim at hangin lang ang maririnig. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na sina Ronel at Mario na maglaro ng taguan kahit umuulan. Naisip ni Ronel para masaya daw, doon kami sa gubat malapit sa balon magtago. Ayoko sana, pero sumama na lang ako para hindi ako matawag na duwag. Habang papalapit kami, ramdam ko ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi lang dahil sa ulan. Parang may humihigop ng init ng katawan namin. At habang lumalapit kami, mas malinaw naming naririnig. May hinang tinig. Tulungan mo, ilabas mo kami. Napatingin kami sa isa't isa. Narinig niyo ba yun? Tanong ko. Tumawa si Ronel. Hangin lang yan, gago. Hayaan mo na. Nang marating namin ang balon, napansin kong may takip na yari sa lumang kahoy at nakatali ng kalawangin na kadena. Pero kahit sarado, ramdam mong may lumalabas na malamig na hangin mula doon at may amoy na parang bulok na karne. Biglang sabi ni Ronel, "Tara, buksan natin." Bago ko pa mapigilan, tinanggal niya ang takip. Pag-angat ng kahoy, sabay bugso ng malakas na hangin na parang galing sa kaila-ilaliman ng lupa. At doon ko nakita mga kamay. Maraming kamay. Mahaba, parang buto na lang. Pilit na inaabot kami. Napasigaw si Mario. Tatakbo na sana kami pero bago kami makagalaw, may isa sa mga kamay na humawak sa paa ni Ronel at hinila siya pababa. Narinig ko ang sigaw niya, pero hindi sigaw ng tao. Sigaw yun na parang sabay-sabay na tinig ng mga patay na bata. Tumakbo kami ni Mario. Hindi na namin nilingon si Ronel.
Kinabukasan, sinabi namin sa mga matatanda. Nagpunta kami sa balon. Pero wala na si Ronel. Wala ring bakas. Parang hindi siya sumama sa amin. Hanggang ngayon, gabi-gabi, naririnig ko pa rin minsan sa panaginip ko ang boses niya. Rowel, tulungan mo ako. Malamig dito. Minsan kapag bumabagyo, pumupunta ako sa gubat para silipin ang balon. At alam mo kung ano ang nakakatakot? Minsan, bukas na ang takip. At may maririnig akong tawanan ng bata sa ilalim. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.